sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-iimbestiga? Bali, para po sa akin, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita. Yan, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang sa ginawang investigasyon ng Senado tungkol sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Tinanong nga ni Senador Idol Rapi Tulfo itong kapatid ni Catherine Camilon na si Chinchin Camilon, mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy, hingi lang po ako ng konting pabor. Sana po pakilike ng video na ito. At sa mga hindi pa nakasubscribe, sana po pa-subscribe na kay YouTube channel Ronde TV mo. Yun na nga itong kapatid ni Catherine Camilon na si Chinchin Camilon ay tinanong nga ni Senador Idol Rapi Tulfo kung sino ba ang mas mabilis mag-imbestiga. Ito bang PNP o NBI, mga kababayan? Walang kalatoy-latoy na sinagot ng kapatid ni Catherine Camilon at si Chinchin Camilon na mas may tiwala sila at mas mabilis ang NBI na mag-imbestiga kaysa PNP. Yun ang mga kababayan, napakalaking sampal ito para sa organisasyon ng PNP dahil nga mas pinagkakatiwalaan ang NBI kaysa PNP ayon sa pamilya nang nawawalang si Catherine Camilon. Ito na nga mga kababayan, huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Mga kamag-anak, may mga hinaing kasi sila, Mr. Chair. So, I would like to hear the side of the relatives, yung kanilang hinaing, nung from the start na nawawala yung kanilang relative up to the time nung ito na nga, na nakita na yung sasakyan, na may dugo at identified na sa kamag-anak ng blood. Sino pong gusto magsalita? But excuse me, Senator, before we give the floor to the parents, gusto ko lang malaman ng lahat na yung si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya hindi daw siya makarating dahil wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw at nawala daw yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil issuehan natin sa PINA eh. Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam kanya abogado. Hindi siya may masamang pakiramdam. Hindi siya, yung abogado niya may masamang pakiramdam kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pupunta na walang kasama abogado. But next hearing, pupunta daw siya. So, Yes, sir. Go ahead, Senator Tulfo. Sino pong gustong magsalita? Si Ching-Ching na sister or si Nanay Rosario? Nay? Magandang umaga po, sir. Ang lagi ko lang naman hong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Nung pong mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung pinabukasan po ng pagkaalis niya, noong gabi po, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya. Sinamahan naman po agad kami nila kung saan ho po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak po pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwe, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil syempre nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun ay hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas ang aming
reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP, after sa NBI, Apo. nasabi niyo po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Medyo de Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi pa po nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po nung araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Kaya po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Medyo de Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major. Magkaroon ho ng hiningan ho nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na pinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Nasabi po sa inyo. Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Okay. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay. Curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Good morning po, sir. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga evidence. At noong nakaraan pong January 29, 2024, kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom, para po dun po sa disclosure po ng computer data. Okay. So, ano na po naging resulta nung search warrant na hiningi sa court? Bali, meron na pong search warrant, hindi pa lang po nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. So, nagkakaroon ng parallel investigation, NBI at saka PNP. Opo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-imbestiga? Bali, para po sa akin, mas pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano po pinagkakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat. Kahit po yung hindi ko naman po sila ibinababa kasi tawag po dito, kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita na ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito, sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI Opo. pag-imbestiga kaysa sa PNP. Mas satisfied kayo. Opo. Mr. Chair, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP and I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis ng PNP. I have so many instances, in fact, meron pa pong kernel na involved sa crime. Pag pulis kasi ang involved, nagiging baby-baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa Napolcom, siguro, you would agree with me. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved,
sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair. Sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila. Pero kung yan ay hindi nila kabaro, kung yan ay tricycle driver, jeepney driver, aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Tama. Pero pag police, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibigay. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said sa NBI, very thorough investigation. Pero sa inyo, binibaby-baby nyo. Kaya nga I suggest, dito sa sa NAPOLCOM, you, Mr. Chair, being dating Chief PNP, pwede ba natin gawing requirement sa hiring sa lahat ng gusto maging pulis o pagkapasok sa PNP na kolektahan ng DNA sample ang bawat recruit at ilagay sa database? Kasama na yan sa ating ginawang DNA forensic law. Kasama yan. Ngayon pa lang. Lahat kasama. So, Very good. Kasi lahat kung- ng police dapat mayroong database ang DNA center ng PNP. So kung yan po ay nangyari pa sana noon, sapul na to. Yan ang mga kababayan, kung mayroon pang ganun na batas na yung pagpasok pa lang ng mga pulis sa Philippine National Police ay may kukuliktahan na sila ng DNA samples, mga kababayan, ay dapat itong si Police Major Alan De Castro ay sa pool na daw ayon kay Senador Rapi Tulfo. At yun na totoo naman talaga ang sinabi niya Senador Rapi Tulfo na pag may impluwensya, hindi ka kagad-agad aarestuhin. Idadaan pa sa sinasabi nilang due process. Pero pag mahirap, mga kababayan, ultimong tao ka, wala na yung tinatawag nila due process, karapatan ng bawat isa. Wala na yung, mga kababayan. Suspect ka pa lang, ituturo ka pa lang ng inyong mga kapitbahay, kahit sino pa yan na magturo sa'yo na ikaw yung may gagawa ng krimen, sigurado nasa kulungan ka na kaagad. Mabilis pa sa alas 4, mga kababayan. Yun na hanggang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Tama ba? Mas mabilis alas 4. Shoutout tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Shoutout kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan. Hindi daw maganda ang pakiramdam ni Ma'am Virgie. Ma'am Virgie, pagaling po kayo. Shoutout na rin kay Manuel Pasiano Aldia. Shoutout na rin kay si Arnie Tibis. Pinauwi na ni Manuel Pasiano. Shoutout na rin kay Roberto Mabaling Idol. Shoutout Anthony Ramos, shoutout. Erning Tantan, shoutout. Yolanda Buena, shoutout. Estrella Ordasa, shoutout. Kay Meldrell G, shoutout Shoutout na rin kay Trabahador Mix Vlog Idol, shoutout. Chiri Sawal, shoutout. Kay Cecilia Lidin, shoutout. Bobby Arindain, shoutout. Early De Vera. Kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout. Edie Castro, shoutout. Ma'am Caroline Kawakami, shoutout kay ng Japan. Kay Christianil Fritz, shoutout. Kay Jocelyn Pingka, shoutout. At kay Idol City Salia Baguan. At kay Robert Tawada ng El Nido, Palawan. Habol natin si Rodolfo Espirito. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.